Hello, hello, Mike. Test. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Parang nagkagulatan tayong lahat. Hello, hallelujah. Okay lang ba lahat? Praise God. Can we give our God a big hand of applause, please? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? At lakasan ba po natin? Pwede ba? Praise God. I'm so blessed right now that I am here once again. And I'm so blessed to see all of you. Kapatid, mahal po tayo ng Diyos. At tapat ang Panginoon na tumawag sa atin lahat na nagkatipon sa lugar na to upang pagsalusaluan ang salita niya. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, O God. We praise you, God. We lift your name on high. Panginoon, sa mga oras na to, lumalapit kami at hinihingi ang presensya mo muli, Panginoon. Nawa ang banal mong espiritu ang manahan sa puso at isipan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, we do pray, O God, we don't deserve everything that we have right now, Lord. We don't really deserve it, but because of your grace, because of your mercy, because of your love, O God. May karapatan kaming dumulog, Panginoon, sa harapan mo. May karapatan po kaming sabihin ang nasa sa aming loob, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At sa mga oras po na ito, O God, i-ready niyo po ang aming mga puso. I-ready niyo po ang aming mga tenga, Panginoon, upang mapakinggan, Panginoon, ang salita mo. Mapakinggan ho ang nais niyo pong sabihin sa mga oras na to, God. Lord God, manahan ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, aming Ama. Maraming salamat kay Jesucristo na pinanganak, Panginoon, para sa amin. At namatay, Panginoon, upang tubusin kami sa aming mga kasalanan. At muli kaming makasama. At muli namin kayong makasama, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon. Manguna ka. Sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! Praise God! Praise God. Purihin po ang Panginoon. Ano? This is my second time preaching again and sharing the Word of God. Before I stand up here, hindi ko talaga kaya. Sino ba ako? But maraming salamat sa Panginoon. Ano? Na patuloy na nagbibigay ng kalakasan. Na patuloy tayong ini-encourage at ganoon din sa ating mga kabatiran na patuloy na dyan upang patuloy na manalangin. So ngayon po, ang topic po natin ay Christmas. Right? Yan, Christmas. So, let us proceed po. Kapag naririnig po kaya natin ang salitang Christmas, Pasko, ano ho kaya yung mga bagay na unang pumapasok sa isip natin? Yes, you're right. Sa regalo. Okay? Regalo, Christmas tree, Christmas light, decorations. At syempre, hindi magpapatalo yung aguinaldo. Ayan, yung gustong-gusto ng lahat. Di ba? Most of us, ganito yung naiisip. Pero kung isipin natin, parang ungodly natin. Kasi parang general of us, ganito yung naiisip eh. Pag sinabing Pasko, okay, si Santa Claus, aguinaldo, si Ninong at Ninang, holiday po yan, double pay, at possible din na walang pasok, pahinga. Ay, ganyan na iisip natin kapag Pasko, di ba? Araw ng pagbibigayan, araw ng pagmamahal, araw upang magsaya, party, tama ho, di ba? Most of us ganito. Pero kung aalalahanin po natin, ang Pasko po ay celebration po
ng pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Pero may nais po akong i-introduce o ipakilala sa inyong dalawang salita na malamang ay hindi ganon katanggap-tanggap kapag sinasabi ang salitang Pasko. At ito po ay disgrace and shame. Pakitanggal yung full, gawin nating shame. Disgrace and shame. Sa tingin niyo ho ba, paano kumonekta ang disgrace and shame sa Pasko? Hindi po natin ganong naiisip pa, pero ang kahihiyan po ay parte ho ng Pasko. Kasi most of us, average, maririnig natin, para saan ba yung Pasko? Of course, birthday ni Christ. Kapanganakan ni Kristo. Oras para magsaya. Di ba ho? Pero ito, sa mga pagkakataon at oras na to, iba ho ang naisipabatid ng ating Panginoon sa ating lahat. The disgrace and shame. Kung tatagalogin po natin, kahihiyan ng mga panahon na yon. At ngayon, babalik ho tayo sa kultura ng mga Hudyo. Babalik ho tayo sa panahon ni Joseph and Mary. At para naman po natin ma-connect kung bakit nga ba nagkaroon ng disgrace and shame during the Christmas. Paano ho yun? At aalamin po natin yan sa Annunciation of Mary and Joseph. Okay? Ang pagpapahayag ng kapanganakan ni Jesus kay Joseph at Mary, kay Jose at Maria. Makikita po natin, didiscuss po natin dito ang dalawang book, ang Lucas at ang Mateo. Okay? Sa Lucas ho, pinakita ang Annunciation kay Mary. At sa Book of Matthew, pinakita naman po ang Annunciation kay Joseph. Magkaibang tao po. Makikita po natin. Basahin po natin. Luke chapter 1, verse 30 and 31. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos." Verse 31, "Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol ng lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus." Sa mga oras po na to, mga kapatid, Mary is asking, paano hong mangyayari? Kung as we continue reading, pinutol-putol ko na lang po dahil konti lang po ang allotted time sa akin. By the way po, pwede pong pahingi ng timer, baka butin ho tayo ng Pasko dito. Pero lang. So yun po, during this time, as we continue reading po the passage, nag-a-ask si Mary. Siyempre, curious siya, paano ako mabubuntis? Na ako ngayon ay isang birhen. At let's make it short. Ano po yung response ni Mary? Verse 38, sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Ganito po ang kapahayagan ng kapanganakan ni Jesucristo pagdating kay Maria. At ngayon ho, nasa book tayo ng Lucas, lilipat naman ho tayo kay Mateo. Verse 18 po, ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Verse 19, subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. As we continue reading, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. And I want all of us, sa mga oras po na to, ay mag-focus po tayo sa verse 18 at 19 hanggang 20, hanggang 21.
actually. Pinutol ko na lang po. Madalas, ang lahat po sa atin, ang karamihan, hindi ganong napapansin ang mga salitang ito. Mga verses na to. Kasi parang ang common na lang. Na minsan nakala natin po is si Mary and Joseph nagpakita sa kanila ang anghel at sinabi magkakaanak sila at tatawagin ang Hesus Kristo through the Holy Spirit. Akala po natin ganun, pero magkaiba ho pala pagdating kay Maria at kay Joseph. Kung mapapansin niyo po, sa verse 19, ng isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Sa tingin niyo po kaya, bakit binalak ni Joseph na hiwalayan si Maria? Iyan po yung mga question na nais ko pong itatak sa isip nyo o sagutin nyo rin sa inyong mga upuan, sa inyong sarili. Bakit ho kaya nais niyang hiwalayan si Maria? Ito ho ang mga possible na dahilan. Una pa lamang, alam na ho ni Joseph na nagdadalang tao na ho si Maria. At kung titignan po natin, hindi niya pa ho nakikita o napapanaginipan ang anghel. Wala pa siyang idea na buntis si Maria sa pamamagitan ng banal na espiritu sa mga oras na to, sa verse 18 and 19. Okay? Kaya nag-iisip siya na hiwalayan si Maria. Ngayon, paano naman nalaman ni Joseph na etong si Maria ay buntis? May dalawang posibilidad tayong pwedeng isipin kung babalik ho tayo sa oras nila. Ang una po ay nakita ni Joseph na may pagbabago sa katawan ni Maria bilang isang babaeng buntis. Okay ho? Ayan po yung isang dahilan o kung paano niya nalaman. Pero pangalawang dahilan po ay sinabi ni Maria sa kanya na buntis siya. Nagdadalang tao siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At walang ama. Possible na ganun. Pinapaniwala ni Maria during this time. Kung babalik ho tayo sa mga oras nito, na oras na yon, ito po yung naiisip ni Joseph. And possible din, kung ikaw ngayon si Joseph, tayo po ay ilugar po natin ang sarili natin kay Joseph. Ano ho kaya yung mga bagay na may isip mo na yung taong mapapangasawa mo ay nagdadalang tao na at wala kang idea na sa Jesucristo to. Okay? Ilagay po natin yung sarili natin sa sapatos, sandalyas o anumang suot ni Joseph ng mga oras na yun. Ilagay po natin. And now, paano ho nangyari yung mga bagay na to? At paano niya rin naisipan na hiwalayan si Maria ng mga oras na to? Sa kulturang Hudyo po kasi, kinukonsidera na ho mag-asawa ang taong nagplanong magpakasal. So si Mary and Joseph, kahit hindi pa ho sila kasal, kinukonsidera na po silang mag-asawa ng mga oras na yon. Kaya wala kang ibang reason o dapat gawin kundi mag-divorce. Sa English, divorce po yan, yung translation yan. At sa ating Tagalog ay hiwalayan lang naman. Kung makikita po natin, divorce lang yung key nila. Sa atin kasi ngayon, sa modern life, ghosting, di mo na chat-chat, kakausapin yung nanliligaw sa'yo, ganon. Sa atin, sa kila Mary and Joseph, hiwalayan at divorce na agad. Kasi they are considered na mag-asawa bagamat hindi sila ganong nagsasama pa. Yun po ang kulturang Hudyo, no? And, bakit niya rin po kaya naisipan na hiwalayan si Maria? So, yun. The person he's supposed to be married to is now pregnant and he knows he's not the father. Ano ho kaya yung mararamdaman natin? Parang ang bigat po, na yung taong sobrang mahal mo, yung taong ine-expect mo na o pinagdasal mo sa Panginoon ay buntis. At wala kang idea kung paano siya nabuntis. Okay? As we continue studying the Word of God, mas may enjoy pa po natin to, okay? And,
I think we need to recognize how that must have felt for Joseph, gaya po na sinasabi ko kanina. For Joseph, a moment of ultimate disgrace. Ayan po. Nakakahiya po ito sa side ni Joseph. Ano? Paano pong nangyari yun? And kung aaralin po natin ang batas ng mga Hudyo, going to Deuteronomy chapter 22, verse 23, ayan ho. Kapag ang isang lalaki ay nahuling nakikipagtalik sa isang dalagang nakatakda ng ikasal, this is Mary. Okay? At hindi naman ito humingi ng saklolo, gayong sila'y nasa loob ng bayan. Dapat ninyo silang ilabas ng bayan at batuhin hanggang mamatay. Grabe ho yung parusa, no? Kaya nais pong makipaghiwalay ni Joseph noong mga oras na yon. Makipaghiwalay ng tahimik. Ayaw pa rin po niya na mapasama si Maria noong mga oras na to. Okay. But this is the point at which the angel comes. The angel doesn't come before this. The angel comes here at this moment after verse 19. Ayan na nga po. So, as we go all along, we're gonna go the turning point. So, kung iisipin po natin, paano nangyari na si Joseph ay nasa kahihiyan na sitwasyon? Ano? Parang ang bigat ng mga nangyari sa kanya. Kasi kung ako po si Joseph, mag-overthink ako eh. Paano na yung pamilya ko? Paano naiisipin ng pamilya ko kay Maria? Paano naiisipin ng ibang tao sa akin, towards me? Ano? At parang ang layo ng Panginoon sa akin. Parang kinaligtaan na ako ng Panginoon. Ano? So, we often charge through verses 18, 19, and 20 really quickly, and we assume it's really easy moment. So, gaya nga po na sabi ko kanina, minsan parang dinidisregard lang natin tong verses 18 to 19 eh. Ano? So the turning point is because of the angel. The angel appeared. At ano po kaya yung nangyari? O ano yung ginawa ni angel at nagpabago sa isipan ni Joseph? Iyon po yung aalamin natin ngayon. Paano na si Joseph nagpakasal muli kay Maria na nag-iisip ng makipaghiwalay? Okay. Iyon po yung aalamin natin. So, but this is the point at which the angel comes, okay? The angel appears to him in this moment, and that's important by itself. The second thing that the angel says, Joseph, son of David, do not be afraid. Okay? At pangatlong sinabi po ng anghel, balik po tayo. Saan na ba? Ito, verse 20. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Kasi verse 21. Pa-show nga yung verse 21. Ayan sa taas, number 8. Ayan. Ayan ho. Verse 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kumbaga may tatlong nangyari po. Una, nagpakita ang anghel sa pamamagitan ng dream, panaginip. Okay? At unang sinabi ng anghel, huwag kang matakot. Pangalawa, ay magkakaroon ka ng anak at tatawagin mo ng itong Jesus at ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Iyan ho. So, what is it about these three things that the angel does that transform his shame into hope? So makikita po natin, si Joseph during that time is dismayado na. Marami nang nasa isip at nais nang makipaghiwalay sa kanyang asawa. So paano nangyari? Yun ulit yung tanong, bumabalik lang tayo. Paano nangyari na ano yung ginawa ng angel? Noong mga oras na to na na-transform yung puso at isipan ni Joseph.
And as we go along, the number one point that I want everyone us to see is God doesn't leave us during our shameful moments. Hindi po tayo iniwan ng Panginoon sa mga pagkakataon. Bagsak tayo, nasa lugar tayo ng kahihiyan, marami tayong nagawang kasalanan, and that is the wrong thing that we are doing. Akala natin ang layo na natin sa Panginoon. Okay? Kaya, God doesn't leave us during our shameful moments. Kung ilalagay po natin, at babalik tayo kay Joseph, nagpakita po ang anghel sa kanya sa panaginip. Yung bagay pa lang po na yon, he simply appears. Why is that important to Joseph? Why is that important in terms of shame? Dahil ano po ba yung kapangyarihan ng shame? The power of shame is that it makes us feel like God wants nothing to do with us. Yung pakiramdam natin kapag nahihiya tayo, nakakagawa tayo ng kasalanan sa Panginoon, parang ang layo natin sa Panginoon at parang walang plano si Lord sa buhay natin. Ganun na feel natin kapag nahihiya tayo eh. And that, when you feel really ashamed of yourself or something shameful has happened to you, because shame is not our responsibility and we need to know that. We need to know that sometimes we feel ashamed but it's not anything that we have done. So the consequence po is, we don't think God wants anything to do with us in that moment. Alam niyo po, bago ako dumating sa pulpito na to, 3 weeks or 2 weeks ago, I was talking to Brother Joseph. Sabi ko, pinagpipreach niya ako. Sabi, ba't di ka tumayo? Sabi ko po, hindi ko kaya. And parang magulo yung isipan ko, yung puso ko, hindi ako ready. Yun yung sinabi ko. But tumatak sa akin yung narinig ko kay Brother Joseph. Alam niyo ho kung ano yun. Ayan yung gusto ng Panginoon, yung magulo. Why? Actually, mas malapit ng Panginoon sa atin kapag magulo o mess up yung buhay natin. Dahil gagamitin niya yung kahinaan mo para itaas ang pangalan niya. Alam niyo po, hiyang-hiya ako na tumayo dito. Because of my sins, because of may pagkukulang sa Panginoon. Hiyang-hiya po ako. Dahil all of us are sinners. Bumato po ang kayang bumato. Bumato po ang walang kasalanan. Lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo ay hindi karapat-dapat. But sa bayaya't habag, pagmamahal ng Panginoon, we are all here. At yung kahinaan nyo po ay gagamitin ng Panginoon para itaas yung pangalan niya. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. At pangalawa po na nangyari, sinat ko rin ho nga po si Pastora. Sabi ko, Pastora, hindi po ako ready. But praise God. By the grace of God, I'm here. Purihin po ang Panginoon. Yes, God. Hallelujah. So, minsan nahihiya po tayo dahil sa mga pagkukulang natin sa Panginoon, sa mga kasalanang nagagawa natin. And that is one of the most powerful effects of shame, that we assume that God must be far away from us in this moment. Sabi po ni Pastora, topic po about Christmas. Yes po, about sa Christmas po itong topic natin. Connected lang. Na kailangan po nating mas alamin pa. Ano? I think that's what Joseph probably felt as well. Ano? His life is falling apart. This engagement to his fiancée is falling apart. Yung taong mahal niya ay possible patayin po. Stone to death. At naiisip niya, feeling niya sobrang down na niya dahil sa mga kaganapan na nangyari. Kaya gusto niya pong makipaghiwalay kay Maria noong mga oras na to.
He probably assuming to himself, kay Joseph po, na God's not going to want to be here. God's not going to be present in this moment. Why would He want to be here at this time? Iyon po yung naiisip. Possible ni Joseph. In this moment where Joseph imagines that God wants nothing to do with him, God is more present than He has ever been in Joseph's lives. Okay? Ang amazing po, yung down na down po si Joseph during that time, doon po nagpakita ang anghel sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. At a time that he felt the worst about himself and about his life, God is actually the closest to him than he's ever been in his life. Dahil sa katunayan ho, mas napalapit pa si Joseph sa Panginoon noong mga oras na yon. That is what breaks the power of shame, to realize that in this terrible moment, God is still there. Pakisabi nga po sa katabi natin, God is with you. God loves you. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ano man po yung sitwasyon na meron tayo ngayon, nais pong sabihin ng Panginoon sa atin lahat, kasama mo ako, anak. Okay? So, this is something that we need to realize. We should realize that God does not leave us during our shameful moments. We need to resist the belief that we often have. Okay? And for some reason, we fail to apply that to our own lives. And we think, because I'm shameful, because something's terrible and disgraceful has happened, God wants nothing to do with me. It's because of your disgrace and shame that God wants everything to do with you. That's what the story of Joseph represents to us. Na pinuputol po yung power ng kahihiyan, the power of shame. At ganun din po sa atin. So the second thing, the whole beauty of Christmas is that things were not right and Jesus came, especially close when they were broken. Ayan po. Kagaya po na sinabi ko kanina, God is with us. At gusto ng Panginoon yung mga broken things. Kasi He wanted to mold that man, you and me, para sa glory niya. Ayun po. Hindi po nais ng Panginoon yung perfectong buhay. Well, wala namang perfecto sa atin. But gusto po sabihin ng Panginoon na anuman yung nararanasan mo, yung downfall mo sa buhay mo, kaya yung baguhin ng Panginoon into blessings. Ayun po yung nais na sabihin ng Panginoon. Pangalawa po na point ko sa umagang ito is be confident in God's opinion of us. Ano sabi po ng angel kay Joseph? Do not be afraid to take Mary home as your wife. Bakit ganito ang sinabi ng anghel kay Joseph? The reason is because the power of shame is that we fear the judgment and condemnation of others. The reason is because the power of shame is that we fear the judgment and condemnation of others. Sa Tagalog po, iniisip po natin ang sasabihin ng ibang tao sa atin. Minsan, pag nakakagawa tayo ng mali, or kahihiyan, or pagkakasala, minsan tinatago na lang ho natin yun. At parang gusto na lang natin kalimutan. Pero, ang Panginoon po natin kumikilos sa ibang kaparaanan. Nagagamitin niya po yung mga bagay na yan upang maitaas ang pangalan niya at upang ayusin ang ating buhay. The second thing, the angel that tells Joseph is this: do not be afraid to take Mary home as your wife. The reason, ito po yung reason. And that is why we don't want to share our shame with anybody. That's why we don't want to put it out there, because we don't know that what other people will say and do. And we live in terrible fear of that shame. So, kung babalik po tayo kay Joseph, possible po kaya gusto niya makipaghiwalay dahil, yun nga po, gaya na sabi kanina o napag-usapan natin, is natatakot siya sa sasabihin ng pamilya ni Mary, pamilya niya, at iisipin ng mga tao sa bayan nila.
At possible pa, ma-stone to death nga po si Mary. Iyan po yung mga pumapasok sa isip niya. He's terrified, okay, eto na pala, and also he's thinking that he's not the father. During this time, timing is going to be up sa baby. Baby is going to be born a little too early. What is that going to look like to his family? What about the village? What about the law and the public disgrace? Public disgrace po yung kanina po natin na pag-usapan sa Deuteronomy chapter 22 verse 23 na may stone to death si Mary. If na-prove po na siya ay nagkasala. Ang sabi po dito, God says don't be afraid. Don't be afraid. Natatakot po siya sa iisipin ng ibang tao during that time kaya gusto niya makipaghiwalay din kay Mary. He's terrified of what other people will think of this situation. But in the terror, God says, don't be afraid, the living God, the Alpha and Omega. God Himself come into that moment and says, don't be afraid of what they're going to say. Don't be afraid to take Mary home as your wife. Yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, bago ako tumayo, wala na pong ibang example pa, kundi sarili ko lang eh. And I think this is the best example I can ever have kasi I know myself. I know my relationship to God. I know my heart towards God. Alam niyo po, takot po ako sa iisipin ng mga tao sa akin. Ganito rin po ako. As I read this passage, ito sinasabi ni Lord sa akin, anak, maging confident ka. Mahal kita. Okay? At kaya kitang baguhin. Kasi during this time, I'm so afraid po na ma-judge ako. Bakit to? Ba't ako ma-judge? Because I know to myself, marami po akong pagkukulang sa Panginoon. Marami po akong bagay na nagagawa, kasalanan. And ganun din po sa atin lahat. But God wants to tell us na may greater plan siya para sa atin. The Alpha and Omega. Okay. As we go, bibilisan na po natin dahil may program pa. I think this is something we need to internalize as well. We need to confident in God's opinion of us and hold it higher than any others. Okay? We live in such fear of other people's opinion. Minsan po nabubuhay na lang tayo sa iisipin ng ibang tao sa atin, which is very wrong. Ano po? Kaya mas magandang mag-rely po tayo sa Panginoon at hindi sa ibang tao. Dahil sapat ang kapangyarihan ng Panginoon para sa ating lahat. We need to stop living in fear of other people's opinion and instead, pakinggan po natin ang boses ng Panginoon. Why does God say in your simple moment? Ano po yung sinasabi ng Panginoon sa mga oras na nadidismaya ka, nahihiya ka sa mga kasalanan mo? What does God say when you mess up? Ano ho kaya yung sinasabi ng Panginoon kapag nagme-mess up ka? At gaya ho sa Romans, chapter 8, verse 38 to 39, neither height nor depth, life or death, anything in all of creation can separate you from my life that is in Christ Jesus. Ito po'y sabi ni Paul in the book of Romans. Pero gusto ko pong Tagalog para mas maramdaman po natin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. We don't have to be ashamed because God loves us and nothing can separate us. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoon.
Not even the worst thing you've ever done can separate God's love from you. And also, kailangan din po nating alalahanin ang prodigal son. Ano ho ba ang ginawa ng prodigal son? Nilustay po lahat ng inheritance at nakamtan niya sa kanyang ama. But, sinasabi po ng Lord sa atin, God will be there waiting with a hug. Sarap po sa pakiramdam, ano? Waiting to put the best ring on your finger and robe around your shoulders. Ganyan po yung naisabihin sa atin ng Panginoon na anak, mahal kita. Ano man yung bagay na nagawa mo, nakakahiya. Ano mang kasalanan ang nagawa mo sa akin. The next po, bilisan na po natin. God can use our most disgraceful moments. He is able to take the absolute lowest moments of your entire life, moment that you just want to bury and you wish you could ever come to the surface again. And He can make it the strength of your life instead, blessing, not just for yourself, but for other people. Iyan ho ang naisabihin sa atin ng Panginoon. One of the final powers of shame is the belief that our moments of shame can never be redeemed. Akala natin wala ng pag-asa sa mga kasalanan natin. That is the ultimate win for many of us to simply put shame behind of us. Kapag may nakakagawa po tayong pagkakamali o kahihiyan, parang gusto na lang po natin ibaon sa lupa yung mga pagkakamali po natin. Pero iba po yung nais ng Panginoon. We need to realize God can use the most disgraceful moments of our lives and do great and tremendous good. That is what God is able to do. He is able to take the absolute lowest moment of your entire life. Conclusion na po pala ako. So, may tatlong bagay lang po na naisabihin ng Panginoon sa atin. Kung babalikan po natin, hindi po tayo iniwan ng Panginoon. Dinggin po natin ang opinion ng Panginoon sa atin. Pangatlo po, is kaya kang gamitin ng Panginoon para itaas ang pangalan niya, to glorify His name on high. Iyon po yung naisabihin na sa atin ng Panginoon. Ang conclusion po ng preaching natin is, look at the cross of Calvary. Pagmasdan po natin ang cross ng Kalbaryo. Ang cross ng Kalbaryo po ay nilikha para ipahiya yung taong ipapako sa cross. Para ipahiya, patayin. Iyon po yung ginawa ni Kristo. Kahihiyan po yun. Kung iisipin po natin. And when He is marching, and He is carrying this cross, sa tingin niyo po ba hindi kahihiyan ang ginawa ng Panginoon? I mean, sa panahon na yon, kahihiyan ang tingin ng ibang tao during that time. Pero iba pala yung gagawin ng Panginoon. Makapangyarihan pala yung gagawin ng Panginoon. That one of us, all of us here, will be saved through this cross. Kahihiyan po yan sa kulturang Hudyo na ipako ka sa krus. And during this time, hubot-hubad ng Panginoon pinapako dito. But because of His love, because of His mercy, we are saved by grace. Tinubos po tayo mula sa kasalanan. Because He wanted to be with us. Because He loved us. Ito po ang simbolo ng Christmas. Cross of Calvary. Na ang Panginoon ay pinanganak sa lupa upang tubusin tayo mula sa kasalanan. Dahil mahal po niya tayo at nais niya tayong makasama muli. Makasalanan po tayo, but God is reaching out to us through Jesus Christ. Purihin po ang Panginoon. Let us pray po. Let us pray po. I invite you everyone to dwell
and hear the presence of God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo na aming narinig, Panginoon. And right now, Panginoon, magse-celebrate po kami ng Kapaskuhan at kapanganakan mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa Pasko. Maraming salamat po dahil nabuhay ka upang tubusin kami mula sa kasalanan, Panginoon. Mula sa kamatayan, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin sa umagang ito na you are with us. Panginoon, nakasama ka namin sa anumang sitwasyon ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala, Panginoon, na ang aming mga kahinaan ay pwede mong gamitin upang iangat ang pangalan mo sa kaitaas-taasan, Panginoon. Na Lord, minsan sa downfall ng buhay namin, Panginoon, you can fix this, Panginoon. You can fix it, Panginoon. To lift your name on high. Lord, maraming salamat po. Dahil muli pa, ikaw yung Diyos na namatay at muling nabuhay, Panginoon, upang patunayan sa lahat na ang cross ng Calvary ay hindi kahihiyan, kundi buhay na walang hanggan. Lord, maraming salamat sa pag-ibig, pagmamahal na patuloy na bumabalot, Panginoon, sa simbahang ito. Panginoon, patuloy niyo pong gawing ospital itong aming simbahan, Panginoon. Kung saan lahat po ng pupunta ay makakamtan ng kagalingan espiritual, makakaramdam ng kagalingan pisikal, makakaramdam ng kagalingan emosyonal, Panginoon. Embrace us, Panginoon, with your love. Magkaisa kami, Panginoon, upang itaas ang pangalan mo. At ito po ang nahais nyo sa amin, Lord, is to follow you, is to lift your name on high. And we proclaim your name on high, Panginoon. Muli pa, Panginoon, pag-alabin niyo po ang puso ng bawat isa na ipahayag ang salita mo, na ipahayag, Panginoon, ang kaligtasan na dulot mo, Panginoon. Yung pagmamahal mo, Panginoon, sa amin. Lord, maraming salamat sa salita mo muli na patuloy na yumayakap sa bawat isa sa amin. Panginoon, tinataboy po namin ang gawa ng kaaway. Lord, maraming salamat sa pag-ibig mo muli, Panginoon. Puro salamat na lamang ang aming sasabihin, Panginoon, dahil kahit kailanman hindi ka nagsawang ulanan kami ng pagpapala, Panginoon. Lord, maraming salamat in Jesus' name, in Jesus' name. And we will continue to lift your name on high, O God. And this is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. All the son and daughter of Christ will go in to say, Amen. Praise God po. Ayan po. Thank you po sa napakagandang mensahe ng Panginoon through Brother Tom Cruz. At ngayon po pala, Christmas Christmas season. Ngayon po pala ang uso, meron ng wish list. No? Pagka po pala nag-exchange gift, meron pang mga wish list. Even sa mga elementary, even sa mga high school, may mga ganun na pala. But you know what? We have received the best gift that anyone could have. That is knowing Jesus as our Lord and Savior and accepting Him into our life, no, as His Lord and Savior, no. And then that is the best gift anyone could have. And now it's our turn to give our best naman po para sa Panginoon. Sa part po nito ng ating service, yung ating pong pagbibigay, whatever we put in our offering basket, in our offering box, in our envelope, as long as we do it cheerfully and with thanksgiving, that could be the best offering that we can give to our God. So let's pray. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pag-ibig na hindi po namin matumbasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo how you loved us, na ikaw na yung umako ng shame and disgrace, Panginoon, para kami, Panginoon, ay
makasama mo, Panginoon, maako mo sa mga kasalanan namin. And Lord, for today, for this moment, as we offer, Panginoon, yung aming mga offering, kayo, Panginoon Diyos, yung nakakakita ng aming mga puso. Lord, we pray that you find our hearts faithful and cheerful sa pagbibigay, Panginoon. Dahil alam po namin na kayo pa rin yung pinagmula ng mga ito. Not even our strength, not even our ability na makapagtrabaho at kumita, but it's all you, God, Panginoon, na nag-provide at nag-sustain ng aming mga kalakasan upang magawa namin yung aming mga dapat gawin. And Lord, we pray na pagpalain mo ang bawat halaga na amin pong ibibigay. Not only, Panginoon, yung mga halaga na ito na alam niyo po na magagamit namin na conscientiously and with good stewardship para po sa mga gawain dito sa iglesia. Lahat po, Panginoon, ay para sa iyong kapurihan. And Lord, ano man po, Panginoon, yung aming kayang i-offer, our time, our talent, alam po namin, Panginoon, na this is the best that we can offer to you. The best gift that we can offer to the best God that we have. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ganun din ang mga may hanap buhay. Patuloy niyo po itong i-flourish, ang mga negosyo, Panginoon. Ang bawat isa na naghahanap buhay, Panginoon, ay pagpalain mo ng kalakasan at kaligtasan sa lahat ng kanilang ginagawa. Sa iyo po ang papuri at parangal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi man maaninag ang hangganan, nagtiwala ng lubos-lubos sa iyo. At muli namang suminag ang pag-asa, naliwanag ang langit at nahawi ang bagyo. Minsan pa nga tayo'y nagsama-sama, magtipon ng muli sa biyaya.